Gigiliwan ngayon ang alagang hayop ng isang delivery rider sa Angono, Rizal. Ang alaga kasi nito, dala-dala kahit saan man siya mapunta. At ang nakakaaliw pa rito, ang alaga niya hindi aso o pusa, kundi isang itik. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Marymon Reyes. Meet Kwak Kwak, ang wingman dog na alaga ni mototaxi at delivery rider na si Christian Lacson mula Angono, Rizal. At dito nagsimula ang kanilang story. Dito lang nakaraang taon, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ng kanyang girlfriend. Siyempong may nakita siyang isang lalaki na naglalako ng mga itik sa daan. Bumili siya ng isa na pinangalanan niyang si Kwak Kwak. Maamo si Kwak Kwak, kaya na-train at nasusuotan niya ito ng diaper. Simula noon, kahit saan magpunta si Christian, kahit pag nasa trabaho siya bilang delivery rider mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, kasama niya na si Kwak Kwak. Gusto ko naman yung maiba kasi parang sa madaling araw kasi wala kang kasama, parang may kausap ka. Saka yung ibang tao kasi natutuwa sila pag nakikita yun, parang nagiging maganda yung pakiramdam. Mula Cali hanggang sa mga mall, Gina G itong rumampa. Mula Rizal, Maynila, at aba hanggang Nueva Ecija, narating na nila. Ngayon, happy na siya with his family, pero mas naging happy pa si Christian dahil si Kwak Kwak nadagdagan pa ng 3. At ang plano pa niya, the more, the merrier. Kung mag-aalaga kayo, dapat maging kailangan nila ng tamang pag-aalaga kasi para maging malusog sila. Kailangan lang ng tiyaga. Kailangan everyday silang naliligo. Sa bawat hamon sa buhay, hindi raw dapat mawalan ng dahilan para lumaban. Pwedeng hugutan ng lakas ng pamilya, kaibigan, pati na ang pet babies. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay mobile journalist Marymon Reyes. Marymon, ano bang pangalan nung hindi naman itik yan eh? Ano ba yan? Siya si Valentine kasi sa nung February last year ko siya nakuha, Pops J. Aba, kasama mo ba lagi? Okay, Marymon, unang tanong, safe ba yung ginagawa niyang pagbibit-bit ng itik kapag nagde-deliver siya? Nakita ko kahit sa mall eh. Correct, Pops J. Oo. And ang sabi niya oo, as long as nakasuot daw ng diaper. Kasi tulad lang naman ng ibang mga pet animals, ang iniisip lang naman din dyan ng mga security, Yung dumi. Oo. Diba? Baka maihi. So yun lang pinaka-concern nila doon. Pero pagka nakasuot, wala raw problema. Mukhang kalmado yung itik Yes, na domesticated talaga siya, Pops J. Kwak-kwak ba pangalan niya? Kwak-kwak ang pangalan Okay. ng original na kasama niya. Anong klaseng training ang ginawa ni Christian sa kanyang mga itik? Gaano katagal niyang sinanay ito? Sabi ni Sir Christian, Pops J, even pagka madaling araw doon, nakakasama niya, nagja-jogging. Itong sila Kwak-kwak. Nagja-jogging Yes, sila Kwak-kwak. nagkakaroon sila ng routine. Kaya nasasanay ngayon sa iba't ibang environment. Itong mga wingmen niya. So pag napunta siya sa mall o sa kalye o sa mga restaurants, walang problema sa magiging behavior. Kasi alam nito, susundan niya itong si Sir Christian, Galing. mananatili lang siya doon sa lugar na yun. Pinatutuan siya ng mga tao. Anong eksakto ang naitutulong ng mga itik na ito kay Christian? Stress reliever, Pops J. Tulad like any other pets daw na meron ng mga tao, yung emotion na nakukuha niya na may kasama raw siya, lalo na pagka madaling araw bumabiyahe hanggang gabi, syempre minsan nakakaantok, may kailangan, masarap pag may kakwentuhan ka. Basta accompany lang. So yung pinaka nakuha niya, may kaibigan siya, anytime, anywhere, kasama niya lagi sa biyahe. Hindi daw ba magastos mag-alaga nitong mga gaya ni Kwak-kwak? Parang alaga na rin kasi, anak na rin kasi Pops J pangangalaga dito ni Sir Christian. So pagdating sa pagkain, sa paliligo, yung pag-maintain daw ng tirahan nila, Kwak-kwak. Sabay silang naliligo. Maasikaso, kailangan talagang Oo. asikasuhin, Pops J. Kaya ang sabi niya nga, kailangan tutukan ito. Hindi lang basta-bastang kukup-kup ka ng mga hayop. Kailangan mo silang alagaan na parang anak mo na rin, Pops J. Gaano karami, Marymon, ang planong i-accommodate na mga itik ni Christian? Baka may balak na rin siyang gawin itong kabuhayan. Bata pa yung ilan sa mga to, Pops J. Pero pagka nagka-opportunity, papabreed niya raw ang mga ito and chances are, papakup-kup niya rin daw sa maraming tao. Pero syempre, tuturuan niya muna sila kung paano nga ba ito alagaan and kung ano nga ba yung tamang proseso para magkukup sa mga ito. May tanong ako sa Angono kasi, isang delicacy nila, yung fried itik. Anong reaksyon ni Christian? Halimbawang nakikita yan ng mga iba, baka naglalaway yung iba na lutuin na natin yan. Siyempre, Pops J, siguro iwas na lang siya ng tingin. Ilalayo niya mismo sila Kwak-kwak. Yung mga manginginom doon, baka pulutanin yan. Lalayo sila, babiyahe sila sa mas maraming ibang lugar pa, Pops J. Ay, nakita ko yung video mo, umaangkas siya sa motor. Yes, ay, hindi ba delikado? Hindi, Pops J, kasi kaya niyang tumungtong. Meron ding mismong lugar. May walang space din helmet siya si Kwak-kwak. Binabantayan niya naman daw ito, Pops J, pagka
umaandar. And so far naman, Oo. since may training sila, tinuturuan niya kung ano yung mga basic na... O, huwag kang tatalon, kuwak-kuwak, ha? So, bantay sarado naman. So, sure ball naman na safe itong mga wingmen niya. Meron mo, halimbawa, mainit, no? May baon ba siyang tubig? Meron, Pops J. Parang kung ano yung routine mismo niya bilang Andun sa mototaxi kanyang rider, motor. Sir Christian. Kung magpapahinga, pahinga rin mismo itong sila kwak-kwak. Inom ng tubig, kakain muna, tapos biyahe na sila ulit. Nakakagigil itong si Kwak-Kwak. Sa cute, ha? Sa cute. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes.